Hello guys, so andito po tayo ulit ngayon sa kakabukas lang po na boulevard dito po sa Paseo del Rio section, dito po sa may segment na to. So tara pupuntahan po natin yung mala Japan vibes na blossom, cherry blossom. Hindi ko lang sigurado kung anong blossom yun, basta yun na yun. So as of this 4:15 PM na po, so hindi po siya ganun ka daming tao. Ayun, makikita niya naman po, napaka-green guys ng paligid natin. So yung pong makikita niyo po ay ang satellite office po ng DPWH ng Region 10. So tara guys, so ang alam po kasi nasa 2-something kilometers ata to ang haba ng boulevard na to. But compared to the other boulevard nung unang nagbukas dun po sa kabila, mas mahaba po yun. And then parang I think guys, mas maganda yung vibes nito. May mga nadaan na po rito guys kasi alam ko alternate road ata siya. So ayan, tara lakad tayo. So ito po yung vibes niya guys dito po sa taas na ito. So makikita nyo naman walang gaanong tao. But I like the vibes kasi napaka-fresh ng hangin. So ayan, makikita nyo po sa baba. Ayan. So ang hinahanap ko guys, yung inaabangan ko po sana makita ko agad yung blossom na yun. Yung parang mala Japan sabi nila. Nakita ko kasi yun sa post. Tara. Yung sa harapan po natin guys, ayun po yung Price Plaza Hotel near Uptown Carmen. Lungsod po ng Cagayan de Oro. So papunta na po siya ng Uptown Metropolis ng Metropolitan of Cagayan de Oro City. Parang ang sarap ng vibes pagka dito ka naglalakad-lakad guys. Kung introvert ka na pagkatao, so try mong magpunta rito. Alam ko lahat ng cities ay hindi perpekto pero may mga magagandang scenery din naman, may mga magagandang lugar po rito, lalo po rito sa lungsod po ng Cagayan de Oro. So if you are planning to add on your checklist, bucket list, so try to visit po sa lungsod po ng Cagayan de Oro. So marami po kayong pwedeng puntahan like Amaya View, and then going to the Hilayan Adventure Park, and then to the part of Eastern and Western. Kompleto po ang lungsod na to. So tara guys. Yan po yung barangay na naging apektado way back 2010. Ang bagyong Sendong at bagyong Ondoy. So, sa left side po natin. Dito naman sa ating kanan, makikita nyo naman yung kalupaan sa baba. Ayan, ang ganda ng vibes niya guys kasi ang purpose po talaga nito is alternate road or access road para para maiwasan po yung traffic malala po here in downtown. So ayun guys, so napaka green spaces dito po sa nilalakaran ko po. Yan, makikita niyo po yung area na yan, napaka green. So, sino man yung nakakanood ng video ito, huwag niyo pong kalimutang i-share and i-heart po para po hindi lang po dito po sa Mindanao but in the entire Philippines na sana makapunta po sila dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. This is my way to promote this important city in the Philippines, or I mean the fourth metropolitan city.
guys. So, we're still here. Sa taas po tayo dumaan guys kasi medyo feel ko po yung hangin dito sa taas. Mahangin po rito sa taas, banda. Ayun sa baba. So napaka-safe na ng hindi lang boulevard. Ang purpose nito is to prevent na pagka bumaha or umapaw na naman yung river, CDO River. So magpo-protect sa mga taong malapit na nakatira sa banda rito. So magiging protection para sa mga tao. Ang tahimik dito banda guys. Hindi ko sigurado baka andun sa night market banda. Kasi may night market po rito banda guys. Dun po sa boundary along kabilang barangay. Going to Indahag. So boundary of barangay Lower Balulang at Makasandig. Hindi ko alam kung anong parte ng barangay ito. Pero I love the vibes and the green spaces kasi after nangyari po yung historical na pagbaha po sa lungsod na to, ay naging aware po yung ating mga kababayan. So they plant more trees. So ayan. Ayan siya guys. So ayan guys. Nandito pa rin tayo sa part ng Biasong. Ayan. Nakita ko lang sa pump ng CDO Water District. Ayan, may mga bata dun sa unahan. Eto na siya guys. Ayan na siya guys. Nakita ko na yung Ayan mga cherry blossom. Color purple or color pink. Ayan. Ay, may mga bata. Ayun siya guys. So dito lang pala siya banda sa may ilog. So ito yung mala Japan na vibes. So ang ganda ng paligid kasi may cherry blossom. Akala mo nasa ibang ibang parte ng mundo sa labas ng Pilipinas. Pero andito lang pala. Ayan, the cherry blossom here. Parang nagkakaroon ng crossfire. Ayan, o sinadya ata. Parang naaamoy kong may magsusulputan ng mga high-rise or mga condo sa area na to. Kasi dun sa kabila guys, dinaanan ko po kanina, earth clearing na po dun sa may part ng Paseo del Rio. So, nag-earth, na po dun, clearing. Ewan ko kung ano po yung rumored na itatayo sa area na yun. Pero, napanood ko lang sa isa sa mga promoter vlogger po sa lugar. I think mga condo din high-rise. Or mixed use development ang gagawin sa area na yun. Ayun guys, may mga bahay, Camellia, in the Xavier Estates. Ayan. So ayun guys, pabalik na po ako. So hindi ko na po siya dinire-diretso dun sa kabila kasi medyo pagod na po ako. Medyo pawis na po ako. Tara, balik na tayo sa Paseo. Ayun guys, gustong gusto ko talaga sa lugar na maraming green spaces. Like, tulad na ito, nakaka-fresh, nakakatanggal ng stress. So ayan, malapit na tayo sa dulo. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina guys. Diyan, yung cherry blossom
guys, so oras 4:55 na po ng hapon. At eto, medyo mangilan-ngilan na rin po yung napunta for strolling or walk tour. Ayan, tulad niyan mga pamilya. So, marami-rami na rin mangilan-ngilan. So, sana guys, in the next coming year, sana maisip po ng LGU, local government unit, na magtanim po ng yung pang talaga, ng mga turista, like, para pang fascinate ng mga tourists, kahit sa Pilipinas lang, kumbaga, kahit magtanim sila ng mga cherry blossom po sa gilid nito. Like, dyan sa part na yan, kasi, para naman magkaroon ng kumbaga konting hindi makakalimutan ng mga dumadayo sa lungsod na to. Yan. So ito guys, patapos na rin po ako. So palabas na po ako sa part na to. So tara. Dito talaga ako na-amaze guys sa part na yan kasi ayan, sa probinsya ka lang talaga makakakita ng gantong scenery. Like, naalala ko pagka napunta ko ng FTI. So, may green spaces din naman, lalo sa part ng Arca South. Pagka pumunta ka po ng Arca South, kasi dumadaan po talaga yung mga jeepneys doon. Or so pagka dumadaan po doon, so ganyan po yung makikita nyo. Pero hindi ganito ka malinis din naman yung part na yon, kasi may mga every cities kasi may mga good din naman, pero lalo po sa part na to, sa area na to, may mga malilinis din naman sa area na to. May mga gandang views kahit saang parte pa ng Pilipinas yan, kahit anong lugar pa, kahit anong lugar sa mundo. So may good side and bad side. So tulad nito, may mga nakatanim na mga saging like that. Tapos labas ng boulevard guys. Ayan, nakikita nyo naman yung kalsada dito sa part na to. So ayan, papuntang kabilang barangay, papasok din sa Bagong Tulay. Ayan. This is the part of our university. Ayan. So lalagpas natin at magkakaroon po tayo ng update po sa progress po. So, ang alam ko po, may progress na po sa area na to. Ganda na sunset. Ito yung tinutukoy ko guys. Ewan ko kung anong magiging magkakaroon sa area na yan. Pero nung nakaraan kasi, madalas po kasi ako nadaan dito. So ayan, nagkaroon na po siya ng earth clearing. So ayan, wala pa naman siyang billboard na nakalagay. So same po dito po sa kabila. Ang pagkakaalam ko, ang narinig ko lang sa rumored, po ata siya, malls or like parang Robinson, or hindi ko lang sigurado. Basta yun lang po yung narinig ko, based na rin sa mga napapanood ko po sa mga posts. So po yung area na yan. So nagkakaroon na po siya ng clearing. So baka sa susunod na mga buwan, magkakaroon na po ito ng bakod. So ayan, tara, lakarin natin. Maglalakad-lakad tayo. So ayan, I hope na magkaroon po ng sariling Robinson, or like katapat po kasi siya ng university. Then condotel. Ayun na po yung condotel na nakikita niyo po sa iba't ibang post. So ayan. So
Sana magkaroon po siya ng more progress dito po sa area na to. Kasi punong-puno na po yung part na yun doon sa downtown areas. So, ayan. Hindi po talaga siya nagkakaroon ng progress, guys. Ngayon, ayan makikita po natin. So, wala pa po tayong tamang hula. So, manghuhula muna tayo kung ano man po yung itatayo sa area na yan. So, sana magkaroon pa po siya ng progress. Ayan.